Hindi inaasahan. Ang Pilipinas ay nakakagawa ng dos-dosenang pinakamabilis at pinakakumpletong barko sa lokal. Sa isang nakamamanghang pagliko ng mga kaganapan na nakakuha ng atensyon ng Pandaigdigang Maritime at Defense Circle, matagumpay na nakagawa ang Pilipinas ng dos-dosenang pinakamabilis na multipurpose attack craft, impact, na mga barko sa lokal. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagmamarka ng isang makabuluhang paglukso sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa, ngunit ipinapakita din ang umuusbong na potensyal ng lokal na industriya ng maritime nito. Ang impact, na kilala sa bilis, liksi, at versatility nito, ay isang mahalagang asset sa mga modernong operasyon ng hukbong dagat. Ang mga crafts na ito ay idinisenyo para sa isang hanay ng mga misyon, kabilang ang coastal patrol, mabilis na pag-atake, paghahanap at pagsagip, at pagtulong sa kalamidad. Ang kakayahang gumawa ng ganitong mga advanced na sasakyang dagat sa loob ng bansa, ay kumakatawan sa isang pangunahing milestone para sa Pilipinas, na sumasalamin sa lumalaking teknolohikal at industrial na kahusayan nito. Sa loob ng maraming taon, lubos na umaasa ang Philippine Navy sa mga dayuhang supplier para sa naval fleet nito. Gayunpaman, ang mga kamakailang geopolitical na tensyon, at isang panibagong pagtuon sa pambansang seguridad, ay nag-udyok sa bansa na mamuhunan sa pag-asa sa sarili, at paunlarin ang industriya ng pagtatanggol nito. Ang desisyon na gumawa ng mga impact sa lokal ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte, para gawing moderno ang sandatahang lakas, bawasan ang pagdepende sa dayuhang kagamitang militar. Ang proyekto sa pagtatayo ng mga impact sa loob ng bansa, ay nagsimula ng tahimik ilang taon na ang nakalilipas, sa pangunguna ng Department of National Defense, DND, at Philippine Navy, sa pakikipagtulungan sa mga lokal na kumpanya ng paggawa ng barko. Ang inisyatiba ay naglalayong hindi lamang mapahusay ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa, kundi pati na rin upang pasiglahin ang lokal na ekonomiya at lumikha ng mga trabaho. Sa gitna ng ambisyosong pagsisikap na ito, ay ang shipyard na nakabase sa Cavite, na naging sentro ng pagbabago at aktibidad. Ang mga bihasang inhinyero, arkitekto ng hukbong dagat, at mga gumagawa ng barko, ay walang pagod na nagtrabaho upang maisakatuparan ang proyekto. Gamit ang advanced na software ng disenyo, makabagong materyales, at makabagong mga diskarte sa pagmamanupaktura, ang shipyard ay gumawa ng mga impact na nakakatugon sa mga internasyonal na pamantayan ng kalidad at pagganap. Ang isa sa mga natatanging tampok ng mga lokal na ginawang impacts ay ang kanilang kahanga-hangang bilis. Ang mga sasakyang ito ay kabilang sa pinakamabilis sa kanilang klase, na may kakayahang umabot sa bilis na hanggang 45 knots. Ginagawa nitong perpekto ang mga ito para sa mabilis na pag-deploy at mga high-speed interception na misyon. Bukod pa rito, ang mga impact ay nilagyan ng modernong armas, advanced navigation system, at matatag na kagamitan sa komunikasyon, na tinitiyak na ang mga ito ay angkop para sa iba't ibang mga senaryo ng pagpapatakbo. Ang tagumpay ng proyektong ito ay natugunan ng malawakang pagbubunyi sa loob ng Pilipinas. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tagumpay bilang patunay ng talino at katatagan ng bansa. Ito ay isang mapagmataas na sandali para sa Pilipinas, sinabi niya sa isang kamakailang seremonya ng paglulunsad. Ang kakayahang gumawa ng mga advanced na sasakyang ito sa lokal ay hindi lamang nagpapalakas sa ating pambansang depensa, ngunit nagpapakita rin ng talento at dedikasyon ng ating mga tao. Ang lokal na produksyon ng mga impact ay nagkaroon din ng positibong epekto sa ekonomiya. Ang proyekto sa paggawa ng barko ay lumikha ng maraming trabaho, mula sa mga inhinyero at taga-disenyo hanggang sa mga bihasang manggagawa at kawani ng suporta. Higit pa rito, pinalalakas nito ang pag-unlad ng mga kaugnay na industriya, tulad ng electronics, metalurhiya, at logistic, na nag-aambag sa mas malawak na paglago ng ekonomiya. Para sa Philippine Navy, ang pagdaragdag ng mga impact na ito sa kanilang fleet, ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagpapahusay ng kanilang mga kakayahan sa pagpapatakbo. Ang hukbong dagat ay maaari na ngayong magsagawa ng mas epektibong mga coastal patrol, pangalagaan ang mga hangganang pandagat, at mabilis na tumugon sa mga potensyal na banta.
Nangangahulugan din ang versatility ng mga MPAC na maaari silang i-deploy para sa mga humanitarian mission, tulad ng pagtugon sa kalamidad at paglikas, na binibigyang diin ang kanilang halaga na higit pa sa mga aplikasyon ng militar. Napansin ng mga internasyonal na tagamasid ang tagumpay ng Pilipinas. Pinuri ng mga analis ng depensa ang inisyatiba ng bansa na bumuo ng mga kakayahan ng hukbong dagat nito sa loob ng bansa, na itinatampok ito bilang isang modelo para sa ibang mga bansa na naghahanap upang mapahusay ang kanilang mga industriya ng depensa. Ang tagumpay ng proyekto ng MPAC ay nakikita bilang isang stepping stone tungo sa higit na self-sufficiency sa paggawa ng depensa para sa Pilipinas. Sa hinaharap, ang gobyerno ng Pilipinas ay may mga ambisyosong plano upang higit pang paunlarin ang industriya ng depensa. Mayroon ng mga talakayan tungkol sa pagpapalawak ng kapasidad ng produksyon ng mga MPAC at paggalugad sa posibilidad na i-export ang mga sasakyang ito sa mga kaalyadong bansa sa Southeast Asia. Bukod pa rito, may mga planong bumuo ng iba pang uri ng mga sasakyang pandagat at kagamitang militar sa lokal, na ginagamit ang kadalubhasaan at infrastruktura na itinayo sa panahon ng proyekto ng MPAC. Ang hindi inaasahang tagumpay ng Pilipinas sa lokal na paggawa ng dose-dosenang pinakamabilis na MPAC ay nagsisilbing isang makapangyarihang halimbawa ng kung ano ang maaaring makamit sa pamamagitan ng pananaw, determinasyon, at pakikipagtulungan. Ito ay isang kwento ng pambansang pagmamalaki, katatagan ng ekonomiya, at estratehikong pananaw, na nagpapakita na kahit nasa harap ng mga hamon, ang Pilipinas ay may kakayahang makamit ang mga kahangahangang tagumpay. Habang patuloy na namumuhunan ang bansa sa mga kakayahan nito sa pagtatanggol at industriya, nakahanda itong gampanan ang lalong prominenteng papel sa panrehiyong seguridad at pag-unlad ng ekonomiya. Sa konklusyon, ang lokal na produksyon ng mga MPAC ay higit pa sa tagumpay ng militar. Ito ay simbolo ng lumalagong kalayaan at pagsulong ng teknolohiya ng Pilipinas. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bagong panahon kung saan ang bansa ay hindi lamang isang mamimili ng advanced na teknolohiya, kundi isang may kakayahang producer, na handang tugunan ang sarili nitong mga pangangailangan at mag-ambag sa seguridad at kaunlaran ng rehiyon.